Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verses 5 and 6. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. So today, pag-aralan natin yung dalawa na namang pag-uugali na dapat taglayin ng isang believer. Ano po yung self-control and perseverance. Ngayon, ano po ba yung salitang self-control? Ano ang kahulugan nito? Ang ibig sabihin po niyan ay possessing power or strong mastery or possession of temperance and self-control. Ano po? At alam niyo po, maganda yung word na yan. Ano po? Kasi ibig sabihin, binigyan pala tayo ng Diyos ng kakayahan na makapagpigil sa ating sarili. Yun po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. No? At ang isang believer, taglay-taglay niyo po yung bunga ng Espiritu, kasama po dyan yung self-control. Ano po? Kaya yun po sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 23. At kung titignan po natin sa buhay na ito, may mga tao talaga na walang self-control. Pero nung tayo po'y na-born again, nagkaroon tayo nitong pagpipigil sa sarili. Kaya noon, nahihirapan tayong magbago kasi ang sabi ng Biblia, sinusunod natin yung ating mga hilig at maling pag-iisip. Ano po? Pero nung tayo po'y na-born again, binigyan tayo ng Diyos ng panibagong kalikasan. At dahil diyan, tayo'y nakakagawa na po ng mabuti at na-overcome na po natin yung ating mga hilig ng laman at maling pag-iisip. Ngayon, marami nagsasabi kasi na, Pastor, ang pagbabago naman ginagawa ng Diyos yan sa ating buhay. Kaya automatic na yan, instant lang yan. Ano po, dahil tayo nakakilala na kay Lord. Pero may mga Kristiyano po kasi na nananalangin na ilayo sila sa tukso. Pero sa totoo lang, sila po yung lumalapit sa tukso. Ang Diyos tutulungan tayong malayo sa tukso lalo na kung nananalangin po tayo ng ganyan. Ano po, yun ang sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 13. Pero kung ikaw naman mismo yung lumalapit sa tukso, mapapahama ka, kapatid. Kaya dito, kailangan talaga natin ng self-control. Ano po, na bunga ng Espiritu, nilagay ng Diyos sa ating puso at sa buhay natin para matulungan tayo na makaiwas sa tukso. Kaya kung naalala ninyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ano yung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dapat lumayo ka doon. Kung yung kamay, paa, o yung iyong mata. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verses 7 to 9, putulin, dukitin. Ika nga kala natin literal yun. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, putulin natin yung connection natin doon po sa kasalanan, sa sanlibutan, sa mga tao na nagdudulot sa atin ng maling gawain o nag-iimpluwensya sa atin sa maling gawain at mga activities na ginagawa ng mga makasalanang tao. So, ibig sabihin yung pala, Pastor, kailangan magputol ako ng connection. Opo, kasi mahalaga po yan Kasi ang isang Kristiyano, hindi siya magtatagumpay kung siya ay nagko-compromise sa buhay na ito. Kaya maintindihan nyo bakit sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat putulin natin yung connection natin sa kasalanan sa sanlibutan. Pangalawa, mapapansin nyo, tinuturuan din tayo ng Lord na dapat maging mapagbantay. Yun po sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Yung ating isipan kailangan ipasakop natin sa Diyos. Kasi nandirihan lang ang diablo na laging tutukso at tutukso sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8. At isa pa, pwede rin nating disiplinahin yung ating katawan. Ang sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and keep it under control. So, papansin nyo, ganyan pala ang self-control. Nag-uumpisa sa ating spirito, yung kakayahan, pero dapat bantayan natin yung ating isipan at disiplinahin natin yung ating katawan. Ngayon, napupuna ko po, maraming tao kaya sila nagiging successful sa buhay at maraming pagbabago nagaganap sa mga taong
may disiplina. Ano po. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, ano po, mabilis pong pagbabago kung tayo po'y marunong magpigil sa sarili. Kasi napakahalaga po pala ng disiplina. Ano po, yung dapat matuto tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, no? Disiplinado tayo sa pagdalo ng gawain, disiplinado tayo sa paggawa ng ating mga Christian duties, ika nga po, ano po. Kasi yan ang tinuturo ng Panginoon, ano po. Kaya yung mga alagad, nung hindi sila nananalangin, napagalitan sila minsan ng ating Panginoon. Kasi yun nga, pwedeng ang katawan umiral at hindi po yung ating espiritu. Kaya mahalaga po yung meron tayong disiplina. Po, pagpipigil sa sarili, yung ginagamit na term po dyan dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 6. Pangalawa, yung pong tinatawag na endurance, sa Tagalog naman ay katatagan. Ano po? At mapapansin nyo saan ang gagaling yung katatagan. Unang-una po, maintindihan ninyo sa Romans chapter 5 verse 3, ang sabi diyan, suffering produces perseverance. At sa James chapter 1 verse 3, sabi diyan, the testing of your faith develops perseverance. Ngayon maintindihan natin, ano po, dalawa ang pwedeng maging outcome ng testing of our faith. Ano po, yung mabuwal tayo o yung maging matatag tayo sa buhay. At alam niyo po, dapat i-develop natin yung katatagan. Ano po? Kasi ang meaning po ng salitang perseverance, ano po, ay yung tinatawag na persistent despite of difficulties and delays. Saka yung salita pong endurance, patience, ano po. So nakakatuwa po, no? Kasi maintindihan natin bakit ba tayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Gagamitin natin yan sa pangatpon ng difficulties, ng problema. Ano po, kaya sabi sa Mark 11 verse 23, ano po, if anyone or whosoever shall say unto the mountain or this mountain, be thou removed. Ibig sabihin, pagka may bundok ng problema sa iyong buhay, dapat po may pananampalataya ka. So doon mo gagamitin ang pananampalataya. Gagamitin mo rin ang pananampalataya doon sa panahon na akala mo, no, walang nangyayari sa iyong buhay. Nakaka-experience ka ng delays, ano po, sa mga pinapanalangin mo. Pero ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 6 verse 12, imitate those who through faith and patience, yung sa tapong patience dyan, perseverance, endurance, inherit what has been promised. So, ibig sabihin, dapat marunong tayong magtiyaga, maghintay, magpakatatag. No po, sa panahon na hindi pa natin tinatanggap yung mga pinapanalangin natin. Ganyan po nangyari sa buhay po ng mga Old Testament saints. Ano po, kay Abraham particularly. Ano po, kaya tinanggap nila yung pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, sa buhay na ito, madaling magbago yung taong nananatiling nananampalataya, yung taong matatag sa pananampalataya. Pero mahirap magbago yung taong nawawalan ng pananampalataya o mahirap manampalataya. No? Pansinin ninyo, no? Involved pala ang faith, ano po, o yung tinatawag na perseverance sa pagbabago ng isang tao, ano po. Kasi sa Hebrews chapter 4 verse 2, maalala nyo yung experience po ng mga Israelites nung panahon ni Moses, sabi diyan, the message they heard was of no value to them because those who heard it did not combine it with faith, no? So napakinggan naman nila parehong mensahe. Kaya lang marami sa kanila hindi nakapasok po sa promised land kasi nawalan sila ng pananampalataya. Kaya kapatid, mahalaga ang katatagan. Dapat maging matatag tayo at alam natin sa panahon ng pagsubok, no, pwede nating maranasan na tayo po ay magtagumpay kung tayo'y nananatiling nananampalataya. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.